Nakita ko nga kayo doon sa may bandang Quezon Avenue sa Philippine Children's Medical Center tsaka doon po sa Opo, binubuo nga opo, na lung center, cancer center, may sinasabi kayo opo. eh. First, yun ho bang dalawang ospital na binabanggit nyo, yung funding dito, saan ba nanggagaling? Galing po ito sa DPWH kasama po ang DOH. No, ito po ay funding ng DOH pero ang DPWH po ang nag-i-implement. Ayun, ang implementing agency sa proyekto ay DPWH. Okay. Opo, Ito, pero opo. ang pondo po ay dun po sa mga hospital na yon. Halimbawa, yung sa Cancer Center sa DOH po yan. Tapos yung pong sa NKTI po yan. Yung Aha. pong sa Philippine Children, sa Philippine Children's po yan. Pero Oo. ang nag-i-implement po, ibig sabihin, ang Aha. nagpapabid, Mhm. ang nagmo-monitor, Mhm. nag-i-implement ay DPWH po. Okay. Unahin ko itong PCMC. Ito'y araw-araw ko nadadaanan at hindi Opo, matapos-tapos yung building na opo, ito. Anong issue dito? opo. Sino ang contractor nito? At ano ang issue dito? Ba't di matapos-tapos? Opo, dalawang building po yan, no, Manong Ted, no? Meron pong isang building, yung nakikita niyo siguro na 8 stories na parang 8 years na yata ang ginagawa. Manong Ted, I think this is the building na sinasabi mo. Meron pa kasing isang building na ang contractor ay si Sherman, something like that, no? Shierman, no? So, yung pong 8-story, yan po, matagal na pong ini-implement yan, no? Ang nag-implement po niyan ay ang PCMC mismo, hindi po ang DPWH. Yun po ang paliwanag sa akin nung head ng PCMC nung nandun ako nung Wednesday. Ano? Pero delayed po yan. No? At meron silang pinapatulong sa DPWH para mapabilis na nila. Yun po, tutulong po tayo dyan sa kanila. Pero yung pong ating ini-implement, yung pong mas malaking building nila, no, sa likod. No, yan po delayed din. No, and ang rason po sa delayed both nitong 8-story building na 8 years na in the making, yun nga po, unang-una, tingi-tingi po ang paglalagay ng budget. No, kasi halimbawa po, ang isang budget 500 million halimbawa para matapos. Ang ginagawa po diyan sa aking sa pag-explain po sa akin ng mga doktor natin diyan sa May East Avenue, bawat taon po, patsi-patsi po, tingi-tingi po ang ginagawin na budget. So, ang nangyayari po, delayed po ng delayed. Minsan po, 50 million, 100 million. Kaya po talagang na-delay ang budget. At dahil dyan, nagsasuffer yung buong PCMC. Kasi, grabe po ang pila ng mga bata dyan. Yes, No? yes, okay. So, yun po ang nagiging problema. So, yun Okay. po ang tingin ko kailangan ng mabago. Magkano ang kanilang kailangan para po matapos agad-agad ang naturang 8 years ng construction ng building at saka yung inyong tatayong bago? Yan po, nasa kanila na ang pondo. Meron na po silang pondo dyan. Pero, marami po pong delay. So, tutulungan po natin sila hopefully this year, in the next at least 6 months, matatapos na finally yung 8-story building na yan. So, yun po ang binigay nating commitment. Within 6 months by June, tapos na po yan finally. Ngayon po, yung pong isang bagong ginagawa, no, ang kulang na lang po less than 1 billion na lang, parang mga 600 million na lang po ang kulang dyan. So yan po ay commitment na rin natin sa PCMC na popondohan na po natin yan sa 2027. 2027 pa? Oo, kasi wala po siyang pondo dito sa 2026. Okay. No, maliit sige. lang po ang nailagay. Opo. Sige. Saka medyo matagal pa po ito, Sir Ted. No, kasi nagbuhukay pa lang po ng pundasyon So, hindi po ito matatapos ng 2028. Okay, sige. Yung sa may tabi po ng lung center na cancer center, ano pong issue doon? Opo. Ganun din po ang issue. Tingi-tingi din po. No, kaya napakatagal din po at napakabagal. So, ang kailangan naman po na pondo doon ay 1.2 billion o 1.5 billion ang kailangan na pondo. Tinanong ko po yung kontratista, yung chairman. Ang sabi ko po, simple lang. Kung mabibigay na natin ang full budget nito sa 2027, end of 2027 ba matatapos na yan? Ang sabi po niya, kung buo po yung budget by then, matatapos daw po nila by December 2027 yung
yung Philippine Cancer Center na 20 stories. Opo. Yun din po ang kinumit po nung kontratista din po nung sa NKTI. Opo. Nung matatapos din po by end of 2027 yon kung mabuo na ang budget by 2027. Magkano po yung kailangan sa NKTI? Mas maliit na lang po ng konti. Parang mga Okay. ano na lang po, mga a little less than 1 billion na lang po yun. Opo. So, ang issue dito, funding. Well, Yes. among others. No? Yes, yes, Marami ding ibang funding. issue. No? Opo, pero Ah, but basically po, kinakatwiran ng kontraktor, kasi gagawa lang kami sa magkano ang ibinabayad sa amin. Yun po naman yun, di ba? Tama po. Okay, sige. Tama po. Sige, Kaya po okay. nabibitin. Opo. Pero meron din pong mga ibang issue. Pero tingin ko po yun kaya ng solve. Okay. Alam ho ba ito ng Presidente? Itong funding Alam issue po na to? niya. Aha. Alam po niya. Oh. Alam po niya. Kaya nga po nung last week, nung nagkita po kami Mm-mm. after New Year, Mhm. ang sabi nga po niya, pondohan na yan ng todo. At tignan ang timeline, kunyari po, 2 years, no? Ang Okay. ang possible na matatapos. Then, i-divide natin ang funding ng 2 years. Sige. Kung alam niya po ito, No? So, bakit di sinama sa NEP? Itong nagdaang mga ito ngayon for hindi for po, this year. ang problema po, sinasama po ata sa NEP, pero nababawasan po pagdating na po sa Kongreso. Yun po ata ang sige. nangyari. Okay, ganito. Kung alam niya yan, bakit po itong maifip halimbawa na 24 billion lang sa NEP for this year, ha? Opo. Eventually, naging halos triple, 51 billion, inaprubahan niya. Ang kailangan lang sa ospital na ito, less than 2 billion eh. Yan po, hindi ko na po alam kung ano nangyari doon sa nakaraang budget, Sir Ted. Wala po akong enough information para sumagot sa tanong mo, Sir Yes, sir. Ted. Yes, sir. Pasensya na po. Opo. Pero I know. ang alam ko lang po, ang Sige. utos sa akin ng Pangulo last week lang, kung ano ang kinakailangan para matapos bago mag-end ang term ng Presidente, ilagay na sa budget. O sige po, kasi nga, well, ito ho kasi, concern ito ng DOH Secretary, dapat siya ang pumupukpok Opo. dito. Anyway, Tama sige po, po yan. we understand kung nasan po kayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!